Hi! Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi saan mang panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Sa puntong ito, pag-uusapan po natin itong mga few hours from now ay magkakaroon ng open court deliberation to render decision itong ICC Appeals Chamber. Hinggil po sa motion or petition for appeal na maigrant o maibigay po at maaprubahan ng ICC ang interim release ni Pangulong Duterte. Ano ba ang interim release? Ano ba ang ICC at bakit kailangang daanan ito na proseso, no? And by the way, nagsimula na rin po kagabi ang tinatawag na Prayer Vigil Solidarity Support para naman magkaroon ng pagkakaisa at panawagan through prayers ang mga sumusuportang mamamayang Pilipino, milyon-milyon, sa favorable or positibo na magiging desisyon ng ICC Appeals Chamber hinggil sa pag-apila ng legal team ni Pangulong Duterte na ma-reconsider ang nauna ng ibinasura ng ICC Chamber na interim release na appeal nila Pangulong Duterte. I think that was last October. So nag-appeal sila or sometime around September. So ano po ba ang ICC talaga? Bakit tayo napunta dito? Ang ICC, binabanggit po ni Ka Eric yan paulit-ulit. Ito po ay walang jurisdiction, bogus na, simula pa noong March 19, 2019, in as far as the Philippine sovereignty is concerned. Pero dahil po pataksil at patraidor at buong katarantaduhan na ginamit ni Marcos at nila Romualdez, magkasabwat sila, ang puwersa ng kapulisan, ang resources, pondo, patraidor at pataksil na pinadukot, kinidnap si Pangulong Duterte at ipinatapon at hindi makataong ipinakulong sa ICC. Bagamat bogus na ang ICC dahil year after na nag-withdraw tayo bilang miyembro ng ICC noong March 2018 yon, pagdating ng March 2019, nagkaroon na ng 1 year na completion of the provisional withdrawal na yon at naging final na, at ito ay kinumpirma ng Korte Suprema sa Pilipinas na ang acts of withdrawal or the act of withdrawal, for example, na ipinatupad ni Pangulong Duterte in behalf of the Philippine government was valid. Kaya wala nang jurisdiction, kaya bogus ang ICC kung ang pag-uusapan ay technical and treaty-like authority, wala na talaga. Subalit dahil nga gusto ni Marcos at nila Romualdez na ma-eliminate physically si Pangulong Duterte, natatakot man sila na i-assassinate siya at baka magrevolusyon ang mga Pilipino o magkaroon ng civil war o malawakang pag-aalsa, pinadukot at pinakidnap at pinatapon at pinakulong nila ng illegal sa ICC. Kaya nandun si Pangulong Duterte. Ang ICC, governed po yan ng Rome Statute. Yun po ang treaty basis kung bakit may ICC. Kaya tinawag na Rome Statute po yan dahil nagpirmahan ang mga bansa na sa ilalim ng United Nations, nakikilalali nila ang otoridad at jurisdiction ng ICC sa mga limited crimes like crimes against humanity, mass murder and genocide, war crimes, yun. Yun po ang mga kadalasan at mga sandigan ng mga kaso sa mga state leaders and government functionaries, including mga security forces ng iba-ibang gobyerno. Subalit, nakita natin ang record ng ICC, bias yan sa mga may pagka-racist, no? Ang mga itim, mga taga-Africa lang ang binabanata nila, halos. At hindi po nila yan nagagawa sa mga bansang malakas ang loob ng mga gobyerno, kagaya ng Estados Unidos na hindi naman po member ng ICC. Kagaya ng Russia, kagaya po ng China, hindi nila kaya yon. Ng Saudi Arabia, hindi nila kayang ipatupad ang kanilang ICC na yan. Kaya nga, kung hindi sana na-custody si Pangulong Duterte at hindi siya na-detain doon dahil sa kataksilan at katraiduran ng gobyerno ni Marcos, hindi natin dinadanas ang pinagdadaanan na ito
ni Pangulong Duterte na very unfair and very unjust sa kanyang edad, sa kanyang kalagayan, at sa mga naging nagawa niya para sa bansang Pilipinas, sa ating gobyerno. Ito pa ang isinukli ng katraidoran ni Marcos at ni Romualdez. Kaya, there is only one country na pwedeng sagawa ng rescue sakaling pakialaman o iarestuhin ng ICC ang kanilang government officials, military officials, o sino pa mang bahagi ng gobyerno at estado ng US o ng United States of America. They have the so-called The Hague Invasion Act, kung saan gagawa at magsasagawa ng kung kinakailangan security and military rescue, at babawiin nila ang kanilang sundalo, opisyal ng gobyerno, opisyal ng military nila, ang Estados Unidos kapag ginalaw o kinuha ng ICC. But we do not have that kind of law sa Pilipinas. Kaya dahil na custody, there is an actual detention and custody on President Duterte, ang pwedeng gawin ay dumaan sa proseso internal to the ICC. Kaya nagpipetisyon ng interim release. Ang interim release po ngayon na siyang hakbang ng mga abogado ni Pangulong Duterte, nakasaad din po yan sa Rome Statute. Ang Rome Statute po ay binuo yan upang magiging sandigan at maglalatag ng framework of operations at mga kondukta ng ICC bilang isang international tribunal. And under the Rome Statute, may karapatan po si Pangulong Duterte na magpetisyon na siya ay ma-release habang pending ang kaso o nagkakaroon pa lamang ng trial process. At subalit, hindi po yan ibinigay sa kanya. Ang argumento ng kanyang mga abogado nang nauna nilang isinabmit yan noong August ay kailangan pagbigyan ang interim release ni Pangulong Duterte sa isang bansa, redacted, na bansa na miyembro ng ICC o kinikilala. Ang ICC at kinikilala din ng ICC bilang magiging custodial host country. Hindi pa na-divulge ito kung saan na bansa ito, pero ang basis of arguments na isinampa o inihain sa petisyon ng legal defense team ni Pangulong Duterte, sa kanyang edad, unfit for trial siya. Dahil nga, kailangan niya mag-undergo ng medical procedures and medical care dahil nawawala ang kanyang memory or intermittently mayroon siyang mga memory lapses. Hindi pa man naideklara na ito ay Alzheimer o sakit na demensya. Nakadalasan po, yan ang nararanasan ng mga mga tao na nagkakaedad na at lumiliit na po ang brain body cells at kung kaya nawawala yung mga memory functions. Isang basis po yan, pero hindi pinayagan yan ng ICC. Pangalawa, yung humanitarian reason. Sa kanyang edad at hindi naman siya flight risk o hindi na siya makakatakas o tatakas pa. Dahil nga sa kanyang edad, mahina na siya at wala na rin siya sa poder at kapangyarihan. On the humanitarian ground, makataong pagtrato sa isang akusado, sa isang nakakulong, that can be a basis also to grant the interim release. Hindi rin pinayagan yan ng ICC Chamber of Judges. Yung pangatlo, yung hinggil sa civil and political rights ng isang individual sa buong mundo, may tinatawag po tayo na United Nations International Protocol on the Protection of Civil and Political Rights. At kahit sino po sa buong mundo ay kinikilala ng United Nations ang karapatan na yan, including ang karapatan na maging malaya, the right to freedom and liberty. So hindi rin po yan kinilala ng ICC Chamber of Judges. Kaya ang ginawa po ng mga abogado ni Pangulong Duterte, nag-appeal sa ICC Appeals Chamber. At ito ngayon ang nakasaad sa schedule nila that there will be an open court deliberation hinggil sa appeals petition na muling balikan at may posibilidad na titingnan muli kung valid, makatarungan at nararapat ang pag-grant ng interim release kay Pangulong Duterte. However, we have received an information today, kaninang 6 a.m., that President Duterte signed a waiver. Nagpirma po siya ng waiver in favor sa kanyang abogado, lead counsel niya, lead lawyer, na si Attorney Nicholas Kaufman, na hindi na po siya
mag-appear physically sa schedule today, which is around mga 10:30 in the morning sa Philippine Standard Time today, at doon sa Europe mga 7 PM yata yan doon sa East Central Europe area sa time zone nila. So ang waiver, ito yung parang desisyon na ni Pangulong Duterte na binabanggit ngayon ng ICC sa kanilang information na ni-release, that former Philippine President Rodrigo Duterte opted to sign a waiver granting authority representation in his behalf sa kanyang lead lawyer, lead counsel na si Attorney Kaufman, para humarap sa ICC Appeals Chamber sa pagdidinig at posibleng gagawing desisyon kung papaboran ba o i-deny din ang kanilang appeals petition for the interim immediate release of former President Duterte. Hindi natin nakuha ang impormasyon completely kung ano ang dahilan, kung bakit pinili ni Pangulong Duterte na wag nang mag-attend physically at ipapaubaya niya sa kanyang abogado ang kanyang pagharap instead doon sa ICC Appeals Chamber. We can only assume but we cannot conclude. May possibility po na this is also part ng kanyang paggigiit ng kanyang karapatan, na talaga namang wala at bogus ang otoridad ng ICC to continue the detention, the illegal detention, the arbitrary and unjust detention of former President Duterte. Pangalawa, pwede rin pong may iniinda talaga siyang karamdaman na hindi niya kayang tumayo ng matagal o humarap ng very stressful yan sa isang taong akusado na alam mong wala kang kasalanan, hindi makatarungan at hindi makatao ang patuloy na pag-incarcerate o pagpapakulong sa iyo at pag-deny ng kalayaan mo. Mabigat po yan sa iyong emosyon. That can be possible. Mayroon pong psychological, emotional stress yan sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. And third, this can also be part ng kanyang taktika na ipakita sa ICC na pwede naman pala na magkaroon ng chamber trial o mga proseso ng pagdidinig at proseso ng trial kahit wala ang direktang akusado, sapagkat hindi pa naman po nangangailangan talaga ng actual direct physical presence niya. Pwede nga po yan mga papeles lang ang gumagalaw. Subalit, sa paggigiit ni Marcos at nila Romualdez sa pagkakaroon nila ng takot at insecurity na bumalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, at sa kalagayan ngayon na bumubulwak ang iskandalo ng pangungurakot at pagka-adiktos ni Marcos at pangungurakot ng kanyang mga tauhan, kasama na lalo na ang pinsan niyang si Romualdez, natatakot sila lalo na si Pangulong Duterte will inspire the people to stand up and mobilize in their hundreds of thousands that can possibly lead to a people power that will force Marcos to resign and step down. Yan ang kinababahala nila because undeniable, hindi po may tatanggi, si Rodrigo Duterte is a rock star personality. Ganyan po ang popularidad niya. Minamahal pa rin po siya ng milyong-milyong Pilipino all over the world, all over the country. No, kahit saan po, bibihira kang makakakita na ayaw nila kay Pangulong Duterte. Ang isang dahilan dyan, hindi man siya naging perpektong presidente, but he was close to actual and real good governance. Peace and order, anti-criminality, anti-drugs, anti-corruption, anti-terrorism. At ang pag-alaga o pag-aruga sa kapakanan ng tao. At pinigilan niya na maging gahaman at sobrang abusado ang mga oligarko. At inayos niya ang paglilingkod ng mga lingkod bayan na hindi dapat malaganap at hindi dapat magtuloy-tuloy ang kultura at sistema ng pandarambong at pangungurakot. Lahat ng ito binaliktad ni Marcos. Kaya hinahanap ng tao, ng mamamayan, si Rodrigo Duterte. Yan po ang dahilan na nai-insecure lalo si Marcos at sila Romualdez na baka nga magkaroon ng inspirational effect of mobilization sa taong bayan psychologically ang pagkakaroon ng isa na namang Rodrigo Duterte na bumalik sa Pilipinas. Ayan. In spite of his age. Ang kanya pong naiambag at naiukit
sa puso at isipan ng mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon po yan, ay hindi na yan mabubura. Kahit pa na illegal na ipinadukot at illegal at hindi makataong ipinatapon at ipinakulong si Pangulong Duterte nila Marcos at Romualdez ng buong kataksilan at katraidoran, hindi po na nagmamaliw ang pagmamahal at pagrespeto ng mamamayang Pilipino na mayoriya na nagmamahal pa rin kay Pangulong Duterte. So abangan po natin at we are also happy to recognize na nagsimula na ang prayer vigil kagabi ng mga solid Duterte supporters and sympathizers and allies. All over the world, may vigil online, prayer, at mayroong aktual na mga pagkilos doon sa headquarters ng PDP Laban sa Maynila. Ito po ang political party na kung saan tumakbo si Pangulong Duterte bilang president noong 2016, mga kababayan. So, let's try to also monitor and share in prayer and solidarity. Bagamat wala si Pangulong Duterte, accordingly, kung pagbabatayan ang report ng ICC that he signed a waiver that he will only be represented by his lead counsel, Attorney Kaufman, yet in spirit and in solidarity, we are still recognizing yung kahalagahan ng proseso na dapat mag-grant ang appeals petition for interim release ni Pangulong Duterte through his lawyers. Ayun. At sana sa Pilipinas siya ibalik, no? Pero mukhang malabo mangyari kung nandyan po si Marcos at si Romualdez because they are really afraid and deeply insecure kapag si Pangulong Duterte po ay nasa Pilipinas. Kaya nila ginawa ang buong kataksilan ng pagtatraidor na ipadukot nila ang sariling mamamayan nila, naging pangulo ng bansa, lamang masunod ang kanilang kapritsyo na ma-eliminate physically si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pero nagkamali sila, no? Mas lalo pa silang nabulgar at lalong nailantad ang kabulukan, ang kaabusuhan at mga kataksilan ng gobyerno ni Marcos. Hindi po tumigil ang taong bayan na siya po ay tuligsain at batikusin. At mamaya po, dito sa Pilipinas, November 28 din, sa hapon, alas 5 ng hapon, in front of Robinson's Galleria po, dyan sa may EDSA Shrine Ortigas Junction, kaharap lang ng Robinson's Galleria Mall, patungo sa EDSA Shrine, sa kalsada, gilid lang, magkakaroon po ng noise barrage. Ang Marcos resign now, Marcos alis na, at Bangon Sambayanan People's Movement. Sana po samahan nyo kami at bantayan nyo ang live stream ni Ka Eric mula doon sa lugar, mga alas 5 ng hapon. At ito po ay hudyat ng panawagan ng mamamayang Pilipino ang nabubulok kontra mamamayan at abusado at mandarambong na gobyerno ni Marcos kasama si Romualdez ay dapat lumayas na. Marcos resign, aristuhin, ikulong kasama si Romualdez at ang mga grupo nilang sindikato pati ang pamilya niyang sindikato. Yan na po ang panawagan ngayon ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa pagsubaybay sa video analysis at video talakayan. Sa gustong tumulong muli, huwag kalimutan ang ating GCash line at ang ating line of support sa Bangon Sambayanan People's Movement 0916-308-7710 0916-308-7710 Rohilda Celis. GCash line, at the same time yan na rin po ang line of support para hindi tayo ma-scam. Maraming salamat, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Mabuhay! Bye for now. Ito po si Ka Eric.